Isang napakadakilang araw po ang aming pagbati sa lahat ng mga kaibigan at kapatid na nangalan sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Kaya kapayapaan po ay maghari sa ating puso at isipan sa mga bagay na iniintay natin at ang katunayan ng mga bagay na darating. Amen. Unawain po nating mabuti, bulay-bulayin po nating mabuti sa ating puso at isipan yung ating pong napapakinggan. Mantopa, May year 2017. So bago po ako magdoktrina at magpahayag, pinakikilala po namin sa inyo ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na itinayo ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan. Ang pagpapatunay po nasa Aklat ng Awit 102 verse 16. And then Hebrews chapter 12 verse 22. Dadapwat nagsilapit kayo sa banal na bundok ng Sayon na bayan ng Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. So, sa pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na ating kinikilala at sinasamba sa Espiritu at katotohanan at pinaniniwalaan po natin ng tapat, siya rin po yung nagtayo na ang biyabalikan niyang itinayo yung mga lalaki at babaeng kumikilala at naniniwala sa nangyari na nasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Siya din yung saserdote na ministro na gumawa ng katwiran na kinikilala natin at pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Siya din yung nagsugo sa kanyang kaharian na tinawag sa kanyang pangalan ang kanyang banal na bayan na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Siya din ang gumawa ng alituntunin sa ating lahat na aalalahanin natin, gugunitain natin. Siya po ang nagpapaalala sa atin bawat isa ng lahat ng mga bagay na natupad ang hula ng mga banal na propeta at sinaksihan ng mga banal na apostol ang pangyayaring natala sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Siya po ang gumawa ng alituntunin. So, lahat ng mga nakakarinig na mga lalaki at babae, tayo po yung isinilang niya sa katwiran sa pagkabuhay na maguli, na ipinako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, nagbangon na siya sa makasalanang sanglibutan. Amen po ba? Amen. O tayo yung mga kikilala, tayo yung tutupad ng kanyang ginawa sa krus. Tayo yung aalala. And then, isinilang niya tayo sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli. Ang pagpapatunay po ay napakarami sa banal na kasulatan. Sa aklat ni Apostol Pedro, chapter 1, verse 3 and 4. Andiyan po yung pagpapatunay. Mapapanood nyo sa screen ng inyong mga computer, ng inyong mga gadget, at mapapanood nyo yung introduction ng aking pagsasalita na bilang inyong kapwa-tao na napapakinggan ang layunin sa ating lahat puspos ng pag-ibig. So, nung tayo isilang, automatic naging taong bago tayo. Amen po ba? Amen. Ngayon, nakuha ho natin yung proseso ng paniniwala natin sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na si Yesu Kristo. Napakinggan po ni Apostol Santiago, ni Apostol Pedro, ni Apostol Juan, ang tinig sa langit. Na ang sabi ng tinig sa langit siya ang kinalulugdang kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Amen po ba? Amen. So, hindi po natin ikinahihiya ang nangyari sa banal na kasulatan na nasulat. Sapagkat nalalaman natin sa pamamagitan ng Yesu Kristo lamang po tayo mayroong kaligtasan. Siya maghaharap sa atin ng maluwalhati na walang dungis o kapintasan man. Isipin po natin kung saan natin uunawain kung saan tayo ihaharap na walang dungis. Sa laman ho laging madungis ang laman. Kahit ano gawin nating patotoo sa laman nagkakamali pa rin tayo. Amen po ba? Amen. Sa spiritual po tayo ihaharap na walang dungis at kapintasan. Kung ano yung nangyari sa banal na kasulatan na natupad ang hula ng mga banal na propeta, at sinaksihan ng mga banal na apostol ang pangyayaring natala at nasulat sa banal na kasulatan,
bilang mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas, ganun din niya tayo ihaharap. Sinaksihan natin na siya ay Espiritu, ihaharap din niya tayo na katulad niya. Amen po ba kayo? So, sa isip, sa salita at sa gawa natin, meron tayong kapanatagan na iniisip natin na galing doon sa katwiran ng ating tagapagligtas. May iniintay tayo na kung siya pumarito, iniisip natin na kung ano yung wangis niya, yun din ang magiging wangis natin. Amen po ba? Amen. Di ba ba't napakalinaw nung Hebrews chapter 11 verse 1 na meron tayong kinikilala at pinaniniwalaan? Panatag yung ating kalooban, yung ating puso, yung ating pag-iisip. May iniintay tayo, kaya tayo panatag. Meron tayong iniintay na darating. Ang darating yung kinilala natin, na sinaksihan natin Nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli Kung ano yung kanyang larawan, yun din ang magiging larawan ng mga nag-iintay at sumasampalataya. So, papasok po tayo ngayon sa doctrines of baptism. Amen po ba? Amen. So, bago tayo pumasok sa doktrina ng bautismo lahat po nung ini-upload namin sa YouTube na napapanood natin, subaybayan nyo kami, yan ho yung introduction na ipinapahayag ng inyong lingkod na napapakinggan nyo. Yan ho yung mga title. At wala pong kaipokrituhan, hindi siya nagtatangi ng tao. Welcome tayong lahat. Buhat ho kay Adam, naalipin na tayo ng pagsuway wala na tayong relasyon. Bababalik lang yung relasyon sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na nagsakripisyo at nagbata ng hirap para sa atin. Di po ba't napakadakila ng kanyang layunin sa ating lahat? Amen. Walang pagtatalo, walang diskriminasyon. Ang Diyos ay pag-ibig. Inibig ho tayong lahat upang iharap tayo ng walang dungis at kapintasan. So, kikilalanin natin yung ipinako sa krus. Amen po ba? Aalalahanin natin yung kanyang tipan. So, ang iglesia po ng banal na bundok ng Sayon, may hula po ni Propeta Isayas na pakibasa ka po sa aklat ng Propeta Isayas, chapter 24, verse 15. Dito po sa bansang Pilipinas matutupad ang hula ni Propeta Isayas na sasambahin ng Diyos ng Israel sa pamamagitan ni Jesucristo. Dito po natupad sa bansang Pilipinas na dinala niya yung kanyang kaharian, na ang pangalan ng kanyang kaharian ay Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. At wala pong katulad na bansa ang bansang Pilipinas. Dahil ang bansang Pilipinas, ayon sa hula ni Propeta Isayas, may 7,100 mahigit na mga pulo ng dagat. Kaya ho ang nakatalang pamagat ng pangalan ng kaharian na dinala sa bansang Pilipinas, Pilipino ho tayo. Amen po ba? Kaya Tagalog ang nakatala sa Security Commission, Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen. Pakibasa nga po yung aklat ni Propeta Isayas. Narito po. Kaya't luwalatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Napakinggan po ba natin, mga kapatid at kaibigan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga? Sampalatayanan po natin sapagkat ang Pilipinas ay may vision na makikilala ng lahat ng mga bansa. Paniwalaan ho natin. Amen. Ang nagsalita po niyan, ang Panginoon Diyos, kay Propeta Isayas. At ngayon natupad na, nadinig nyo na. Ang pangalan ng kaharian na dinala sa bansang Pilipinas ay Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. At ang kaharian tayong mga tao nakikilala sa ating tagapamagitan na si Jesucristo na nagpapatotoo tayo at saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba kayo? Amen. Ang bilin, wala tayong pupuntahan mga temporaring mga bagay na nakikita Mapapakinggan po natin yung tinig niya. Amen po ba tayo? Amen. Ipapahayag sa atin yung tinig niya, kikilalanin natin, maninindigan na tayo, mag-move forward na tayo, tatalikuran na natin yung kinagis na natin. Lahat naman tayo, ipiktado nung kinagis na natin At ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon hindi na bago lang sa pandinig natin. Wala pa tayo sa mundo, hindi pa tayo naisisilang. Hula na ng mga banal na propeta ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon.
At hindi po pwedeng kunin ng sino mang tao. Ang nagtayo ho nitong iglesia ng banal na bundok ng Zion puspos ng pag-ibig sa ating lahat Ang Panginoon Diyos. Siya ho ang may pag-aari niyan. Alam niyo ho ba, ang banal na bayan, ang ipinapahayag yung gawa ng ating tagapagligtas. Ipinapahayag yung kanyang kaluwalhatian nang sinasambat kinikilala natin sa espiritu at katotohanan walang laman, walang makabuto. Amen po ba kayo? Amen. Puntahan po natin kung paano isinugo yung mga banal na apostol upang sila magpahayag at mangaral sa buong Asia Minor. At sa panahon ng kawakasan, tayo naman yung mga tao na nakakarinig ng kanyang tinig, ang kikilala tutupad. Amen po ba? Amen. Magaang pasanin at ipamuhay ang katuwiran ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Hindi tayo pinapupunta sa mga gawa ng kamay, kundi mapapakinggan po natin yung tinig. Napakapanganib na po ng panahon ng kawakasan. Alalahanin natin nung makita ng Panginoon Diyos ang panahon ni Noe. Naging masasama na ang puso at isip ng mga tao. So pinagawa ng gopher si Noe upang sakyan ni Noe at ng kanyang mga anak, ng kanyang pamilya. Ano pangalan ng daong gopher? Saan sumadsyad yung daong? Sa bundok ng Ararat. So lumago na naman ang mga tao during the time of Noah. So yung kamag-anak ni Father Abraham, nanggaling si Father Abraham sa angkan ni Noe, kay Sem. So lumago na naman ang tao, namasdan na naman niya ang Sodom at Gomorrah. Sinupok niya na matinding init ng apoy ang Sodom at Gomorrah. Saan pinalika si Lot? Sa bundok ng Zoar. So ang pangako kay Father Abraham ay natupad na sa 12 angka ng Israel, maaalipin ng Ehipto, na nangis ang mga Israel at tumawag sa Panginoon. Napakinggan ng Panginoon ng mga Israel at sila'y pinalaya sa pagkakaalipin ng Ehipto. Saan kinausap si Propeta Moises? Sa bundok ng Horeb, sa bundok ng Sinai, upang palayain ang bayan ng Panginoon na naalipin ng Ehipto. Di po ba pinalaya yung mga angka ng Israel na naalipin ng Ehipto? Ano nangyari sa mga Ehipto na umalipin sa Israel? Di ho ba lumubog at nalunod sila sa dagat na pula nung hinabol nila yung mga Israel? Gumawa ng tanda ng kababalagan ng Panginoon. Pagka mainit ang araw, nagpapakulimlim siya. Sa gabi, haliging apoy. Sa kahuli-hulihan, hinati niya yung dagat na pula. Di po ba't may patotoo? Ang 12 angka ng Israel, di po ba't sila natala sa banal na kasulatan na 144,000, tig to 12,000 sa bawat lipi. O ngayon saan tayo magiging lahi? Nadinig nyo ba yung bundok ng Ararat, bundok ng Zoar, bundok ng Horeb? Saan manggagaling ang tinig ngayon? Sa iglesia ng banal na bundok ng Zion po, manggagaling ang tinig. Nakatala sa langit, nakatala sa banal na kasulatan, nakatala sa Security Commission, nakatala sa channel ng YouTube. Ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Kung ano po ang pagkakatala sa langit, yun din po ang pagkakatala sa Security Commission at sa channel ng YouTube, nakatala sa banal na kasulatan. In Hebrews chapter 12 verse 22. At ang iglesia ng banal na bundok ng Zion, ang ipinaghanda sa langit ng tahanan. Lumilitaw sa hula ni Propeta Isaiah in Book of Isaiah chapter 4 verse 5. At ang Panginoon ay lilikha sa itaas ng buong tahanan ng bundok ng Zion. Specific na ho, mga kapatid at mga kaibigan. Bulay-bulayin po natin sa ating puso't isipan. At kung naunawaan na po natin, maging tapat na po tayo, kilalanin natin, paniwalaan po natin. Ilagak na natin yung ating puso, yung ating pag-iisip, ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa. Manindigan na po tayo. Ang nakapaloob ho dito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa at mga mahal natin sa buhay. Paki-search nga po sa gadget nyo ang Old and New Testament, and then paki-write yung iglesia ng banal na bundok ng Zion, kung paano sasaksihan natin
at kikilalanin natin, paniniwalaan natin yung kanyang bugtong na anak, ang Panginoon Diyos na buhay ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, ang saksi natin sa panahon ng kawakasan. Amen. Mahabagin po siyang Diyos. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagsisit, makapanumbalik. Sa panahon ng kawakasan, lumitaw na ang talagang kasuklam-suklam. Ito na po, last days na. Wala nang susunod na tutuparing pantipan. Ito na ho yung last covenant na tutuparin natin sa panahon ng kawakasan. Maselang po ang kaligtasan. Maselang po ang pagpapahayag. Ang inyong lingkod ay isinugo upang ipahayag ko ang gawa ng ating tagapagligtas, na lahat ng nakakarinig, tayo ho nilalang niyang katulad niya sa panahon ng kawakasan. In Ephesians chapter 2, verse 10. Ngayon o, subaybayan natin yung sinasabi sa aklat ni Juan, chapter 20, verse 21. Pakibasa nga po. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ay sumainyo. Kung paano pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Maliwanag, amen po ba? Amen. Ang isinugo po ng Panginoon Diyos ay tagapagbantay ng tupa, tagapagbantay ng mananampalataya, tagapangalaga ng mananampalataya, tagapagpakain ng mananampalataya. Spiritual na pagkain po yung inihanda sa atin sa panahon ng kawakasan. Saan po inilagay yung spiritual na pagkain na lumilitaw sa banal na kasulatan? Sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Ang bilin ho kay Propeta Moises, huwag kung saan-saan naghahain ng handog sa Panginoon. Sa lipi po ng Libita, galing si Propeta Moises. Ngayon, sa angka ng Juda, galing ang lahi ng tagapagligtas sa lahi ni Haring David. Amen po ba kayo? Amen. Sa ating Panginoong Jesucristo na ipinako sa krus, sa Kanya ho tayo mag-uumpisa ng pagiging lahi kahit ilan ang tawagin niya sa ating lahat sa panahon ng kawakasan. At siya ho ang nagbobotismo. Amen po ba? Amen. Open the book of John chapter 4. Ano po ang nakasulat sa aklat ni Juan sa kabanatang 4? Nang malaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa at bumobotismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Tingnan nyo ho. Saan natin mababasa sa aklat ng Gawa na ang botismo ni Juan sa tubig ang binobotismohan ni Juan yung mga inalis ng Panginoon sa pagkakaalipin ng Ehipto. Amen po ba kayo? At dinadala niya sa ilog ng Jordan. Doon niya ibinulubog sa tubig para magsisi. Di po ba? Amen. Amen. At sinasabi ni Juan Bautista na yung nasa likuran niya ang sa atin ay magbobotismo sa espiritu at katotohanan. Tingnan nyo, bagamat hindi bumotismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad, hindi siya nagbotismo ng iba. Ang binotismohan ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga alagad. So, paano po natin uunawain na binotismohan yung mga alagad? Inilugbog ba ni Jesus sa tubig yung mga banal na alagad? Unawain po natin mabuti. Evangelize po ito, nationwide, worldwide. Ang layunin sa ating lahat, pag-ibig. Hindi po nalubog sa tubig ang mga banal na alagad. Hanggang kay Juan Bautista po ang paglulubog sa tubig at ang inilulubog sa tubig, lahi ng Israel. Lahi ng angka ni Jacob, yung 12 angka ng lipi. Yung inalis sa Ehipto, pinagsisisi sila. Amen po ba? Amen. Saan po mababasa sa aklat ng Gawa yung hangganan ng pagbubotismo ni Juan Bautista? 11 verse 16 po. 11 verse 16. Ayan, ang liwanag po dang nakalagay dyan Ano po ang sabi dyan sa 11 verse 16? Narito po.
At naalaala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Di po ba kaliwanag? Sa Espiritu Santo tayo bautismuhan. Nakaseparate ang iglesia ng banal na bundok na Sayon, ang kaharian ng Diyos na buhay, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Di po ba inihalal yung mga banal na apostol? Saan po natin masusumpungan yung inihalal sila, inordinahan sila? Sa aklat po ng Mateo, Amen. Kabanatang 28, talatang, basahin muna natin pagdating dun sa 18. At lumapit Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ibig sa kanya na, ibig sabihin po ay nasa Panginoong Jesucristo na ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan ng Panginoon Diyos na ibinigay na sa kanya, no? Nasa kanya na authority lahat. Pagdating po dito sa 19, verse 19, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, in 1 John chapter 5 verse 7, ang nakalagay po roon, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ang Diyos ho ng Iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay iisa. Amen po ba? Amen. Yan ho ang nakarecord sa langit. Kaya ho ang banal na bundok ng Sayon nakarecord sa langit. Ang Diyos natin ay iisa, nakarecord sa langit. Ang Diyos natin ay iisa. Amen po ba? Amen. Ang banal na bundok ng Sayon lang po ang nakatala sa langit. Libang po doon, wala nang iba. Amen po ba? Amen. Kaya po ang bilin doon sa mga angka ng ni Jacobe, huwag silang sasamba sa ibang Diyos. Kundi may ginawa ang Diyos na kababalaghan upang kilalanin nila. Amen po ba? At sa panahon ng kawakasan, isinugo yung kanyang bugtong na anak at iginawa din tayo ng tanda ng kababalaghan. Di ho ba't kababalaghan nyo, mabuhay siya maguli in the third day? Amen. Hindi natin ikinahihiya, hindi natin ikinakaila, sapagkat nasulat to ang nangyari sa banal na kasulatan. Bulay-bulayin po natin, mga kapwa-tao at kaibigan at kapatid, kung hindi po niya ginawa, isipin natin kung meron tayong tutuparin sa panahon ng kawakasan. Hindi naman ho tayo makapagmamapurit, wala naman taong gumawa ng spiritual na pamantayang kikilalanin natin na inilagay sa bundok ng Sayon eh. Amen po ba? Ang layunin sa atin, puspusyan ng pag-ibig. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino laban sa atin? Ang Diyos ay pag-ibig. Wala naman tayo maipagmamapuri sa Panginoon eh. Sa ano ba bautismuhan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. So, pagdating sa Aklat ng Gawa, chapter 2, verse, ano po yung nakalagay doon? Sa Aklat ng Gawa. Verse 9 po. Chapter 2, verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Tingnan nyo, lumilitaw na. Bautismuhan ang utos sa mga alagad, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen po ba kayo? Amen. Lumilitaw sa pangalan ni Jesucristo. Sapagkat si Jesucristo, ang kanyang buktong na anak na isinugo sa sanlibutan, ang layunin ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Sa pangalan ni Jesucristo tayo makakasumpong ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng doktrina ng bautismo. Amen po ba? Amen. Sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magsipag at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob
ng Espiritu Santo. Maliwanag po ba na ang bautismo, ang doktrina ng bautismo, itatanggap tayo ng Espiritu Santo? Amen po ba? Amen. Sa paanong paraan natin tatanggapin yung Espiritu Santo na napapakinggan natin? Saan manggagaling yung Espiritu Santo? Hindi natin nakikita yung Espiritu. Pero natala, nangyari, nasulat, in the third day, I will build my temple. Di ba ba't ang templo yung mga mananampalataya? Amen. Tayo yung ibabangon niya. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Di ba yun ang Espiritu Santo? Yung katwiran ng ating tagapagligtas. Di ba yun ang bumaba sa langit na tumahan sa puso't isip natin? Amen. Kaya ho ang pagkilala at pananampalataya, meron tayong kapanatagan sa mga bagay na iniintay, ang katunayan ng mga bagay na darating. May kinikilala tayo na iniisip natin, na kinilala natin yung ating tagapagligtas na Espiritu siya. Tumatahan sa puso natin, nakasulat sa isip natin, iniisip natin, pinaniniwalaan po natin na kung siya pumarito, magiging katulad niya tayo. Amen po ba? Amen. Ang buhay na walang hanggan pong ipinangako at itinakda sa tagapagmana ng kanyang pangako buhay na walang hanggan. Bababasa din ng Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Pagdating na po sa 39, nakagagalak po, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Amen. Tingnan nyo ho yan. Nawain po nating mabuti yung ating napapakinggan upang magkaroon na tayo ng espiritu ng katiyakan, espiritu ng kasiguraduhan, na kung tayo man ay naglalakbay, napasasako po tayo sa katwiran ng ating napapakinggan, may patotoo tayo, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, botismunado tayo ng espiritu at katotohanan na galing sa langit yung gumawa. Ha? Bumaba sa puso't isip natin yung espiritu. Amen. Alam nyo, nung nangangaral si Apostol Pedro, nung ipangaral lang kalooban ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak lahat nung nakarinig libo. Sumampalataya doon sa salita na napapakinggan nila na ipinapangaral ni Apostol Pedro. In Book of Acts chapter 10. Ano ho? Amen. Andyan yung mga eksena nung mga nangyari sa mga banal na apostol Sa aklat ng gawa, application yan na mananampalataya. So, matuwid na pangangaral, dalisay na pangangaral, alam nyo, ang isinuguho nagpapahayag ng pag-ibig ng Panginoon Kaya walang pagtatalo ang pag-ibig No discrimination. Welcome po tayong lahat. Mananahan sa puso natin in Book of Lucas chapter 17 verse 21 to 22. Mananahan sa puso natin yung ating napapakinggan Yun ho ang espiritu, yung katwiran ng ating tagapagligtas. Amen. Magpapatotoo tayo, sasaksihan natin yung nangyari at nasulat sa banal na kasulatan, masusumpungan natin sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng mga bagay na tutuparin natin. Sa Kanya lang natin ititiwala yung ating puso't pag-iisip. Sa Kanya lang tayo magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Liban doon, wala nang ibang pangalan. In Book of Acts chapter 4 verse 12. Sa Kanya lang natin masusumpungan yung kaligtasan. Pagdating po sa aklat ng gawa, kabanatang 10, ano po? Samahan niyo po kami, mga kapatid at kaibigan, mga kapwa-tao. Pakihanap na po natin yung ating banal na kasulatan, Subaybayan niyo po kami at nang nun, klaro nating maunawaan yung ating napapakinggan sapagkat ang pakikinabangan po natin ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Hindi po tayo malulugi. At malaya po tayong maglalakbay. Tayo ang participant, tayo yung mga nakaugnay sa kanyang kaharian. Tayo kaharian niya. Ngayon, ang Panginoong Hesukristo, ang larawan ng Diyos na di nakikita in Colossus 1, chapter 1, verse 15, ang panganay ng lahat ng nilalang. Nakukuha niyo po? Siya ho ang panganay ng ating Panginoon Diyos. Wala akong nakakita sa Panginoon Diyos Ipinakilala siya ng kanyang bugtong na anak na yung
anak ng ating Panginoon Diyos, Espiritu. Ngayon, ipinakilala siya ng bugtong na anak, yung kanyang ama ay Espiritu. Kaya ho, iisa ang Diyos ng sayon. Tayo naman ang mga kapatid niya na siya ang panganay ng ating Panginoon Diyos. Ano larawan ng panganay? O ano larawan ng kanyang sambahayan, ng kanyang katawan, ng kanyang iglesia? Di Espiritu rin, pagparito niya. Amen po ba? Amen. Kaya, related doon sa 1 John chapter 3, verse 2, na kung siya po paparito na, magiging katulad niya na tayong Espiritu. Amen po ba? Amen. O, may faith po tayo. Ano po nakalagay dito sa aklat ng Gawa, kabanatang chapter 10, verse 39 muna tayo. Ano po? At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay at siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Tignan nyo, grammar. Ibinitin siya sa punong kahoy. Pero, doon sa mabilis na pagkakaunawa, ipinako siya sa krus. Amen po ba? Amen. Pagdating na dito sa verse 40, siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Yung Acts chapter 10 verse 40, siya'y muling binuhay ng Diyos. Natala, nasulat, nangyari, namasdan, nakita nila, nadinig nila, nahipo nila, nakasama nila ang Espiritong nagbibigay buhay. Amen po ba? Amen. Sa laman, wala naman tayong papakinabangin dito sa laman eh. Lahat nasisira yan eh. Pasakop na po tayo, pasaklaw na tayo sa napapakinggan natin. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Pagdating na po sa 41, verse 41 ng Book of Acts chapter 10, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hirang ng Diyos na una. Tignan nyo, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hirang ng Diyos na una, sa makatwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom, nakasalo niya pagkatapos na siya muling mabuhay sa mga patay. Di ho ba ang linaw nito? Nagsikain at nagsiinom, nakasalo niya sa amin. Di ho ba yung huling hapunan nakasalo pa ng mga banal na alagad ng Panginoong Jesucristo, natuto pa rin niya na yung kasaysayan, yung mabuting balita ng Ebanghelyo, na ang Panginoong Jesucristo ang mabuting balita, Amen. na ang ibinalita ng mga banal na alagad yung pong ipinako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami, in the 10th day, nagbangon na siya sa makasalanang sanlibutan, kaya po, siya ang panganay sa mga patay Patay tayo, alipin tayo ng sumpa kay Adam, mabubuhay lamang po tayo sa espiritual na pagkaunawa, kikilalanin natin yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Magpapatotoo tayo, sasaksi tayo doon sa gawa ng ating tagapagligtas. Tayo, nilalang niyang katulad niya. Amen po ba? Amen. So, tumatahan sa atin yung espiritu na napapakinggan natin. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Di mo ba doon tayo doktrinado ng botismo? Amen. Siya nagbobotismo Pagdating ko sa verse 42, at sa amin ay pinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Alin ho ang buhay na unang ipinakikita rito at ipinauunawa sa atin? Yung mga saksi po na nakarinig ng mabuting balita, 1000 taon na nakalilipas, nakatulog na sila sa laman. Tayo naman yung buhay sa laman, natulog sa espiritual. Ngayon, ginigising na tayo sa unawa. Amen po ba? Amen. Siya ho yung inihahayag ng mga banal na apostol. Sa ano nang gagaling ang pagpapahayag ng mga banal na apostol? Tingnan nyo. At sa amin ipinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan. Saan sila mangangaral? Sa bayan. Amen po ba? Amen. At saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Tingnan nyo ho, napakalinaw ng doktrina ng botismo na ang Panginoong Jesucristo ang gumawa ng botismo sa bawat lalaki, sa bawat babae, sa bawat mananampalataya na nakakarinig ng kanyang tinig sa panahon ng kawakasan. Pagdating na po dito sa
Acts chapter 10 verse 47, ano? Bababa ho tayo. Mangyayari bagang hadlangan ng sino man ang tubig upang huwag mga bautismoan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo? Nagaya naman natin. Nakukuha nyo? Amen. Unawain po natin mabuti, bulay-bulayin po natin. Kaya po hindi madali ang pagpapahayag ng doktrina ng pagsilang, doktrina ng pagiging taong bago, doktrina ng bautismo. So, ipinakikilala po sa atin sa panahon ng kawakasan, yung kahariang itinayo niya na dinala dito sa bansang Pilipinas. Upang kung mapakinggan natin ang tinig ng ating tagapagligtas, mananatili na po tayong tapat. Mananatili na tayong nag-iintay, tayo't nagbabantay. Kaya ho tayo tinatawag at pinili upang ihayag natin yung kaluwalhatian niya. I-share na ho natin sa kapwa-tao natin, sa mga kaibigan at kapatid natin. Alam niyo ho ba ang pinanggalingan ng tinig ng ating tagapagligtas? Duka ho ang kalagayan, salat ho sa lahat ng mga bagay. Pero hindi naging dahilan ang kahirapan upang hindi natin madinig ang tinig ng ating tagapagligtas na ang layunin ay puspos ng pag-ibig. Wala na pong itinatanging mga tao sa panahon ng kawakasan. Welcome na po tayo sapagkat talagang lumitaw na ang napakaraming nagpapakilala at naparito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hindi na po bago yan. Bili na po sa mga banal na alagad yan at pinag-iingat yung mga banal na alagad. Sa panahon pa lang ho ng mga apostol. At sa huling panahon, tayong mga mananampalataya ay pinag-iingat na rin po at napakarami ng lumitaw at naparito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang iglesia po ng banal na bundok ng Sayon, ang ipinapangaral at ipinapahayag, ay yung gawa ng ating tagapagligtas na puspusya ng pag-ibig. Amen po ba? Amen. Puro, matuwid, sakdal sa paningin ng Panginoon Diyos. Saksi natin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Hesukristo. Hayagan to hayagan. Hindi natin ikinakaila yung nangyari sa banal na kasulatan. Umaawi tayo. Nangawitin natin yung katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Masaya tayo umaawit ng himno't salmo. Nagpapasalamat tayo. Ginising niya na tayo na dating tulugang unawa. Ngayon, naunawaan na natin yung katotohanan. Bumaba ang Espiritu Santo sa ating mga puso't isipan. Amen. Na ang layunin ay pag-ibig. Sa lahat po ng nakarinig, kapayapaan po ay maghari sa ating puso't isipan. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na isinugo upang ipahayag at ibaba ang Espiritu Santo. Mga saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Maghari po ang kapayapaan at pag-ibig sa lahat ng mga kapatid at kaibigan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Binabati po namin ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Kapayapaan ay maghari sa atin. To God be the glory. God bless you more, people of Zion. Amen, amen, and amen.